So what's up mga alakbay, for today's video is tayo ay magdi-DIY muli. Tayo ay magpapalit ng ating brake pad sa ating Honda Click gamit ang Ilig brake pad. Ayan. So nabili ko to last Makina Motor Show. So nagkakalaga ito ng 500 plus. And same sila ng presyo ng stock ng Honda Click sa Honda nung nag-canvas ako. And gusto ko matry yung performance na ito pagdating sa braking. So ang material na ito is naka-ceramic na siya. Ayan. So hindi marami pa siyang klase ng preno. Depende sa pangangailangan mo. So ito yan. Sa likod may standard, may sports and racing. So sa Click ang available nila is yung standard. Then sa mga NMAX and higher CC na is meron ng available sa sports and sa racing. So ngayon is babaklasin muna natin to. Dalawa lang naman. And nalinis ko na rin to actually mga last 2 weeks. Ayan. So magpapalit lang tayo ng just in case na kailangan pa natin linisin naka-ready naman yung ating brake cleaner from Aeropack. Ayan. Nabili ko na naman to sa event ng motor show sa Makina. Ayan. Tara, baklasin na natin. So yung mga alakbay is tatanggalin natin itong dalawang bolt gamit itong ating flower type. So ang size niya is T40 sa Creston. So ika-counterclockwise natin. Dandahan lang dahil baka bumilog yung ating bolt. Then, saka natin ibabalik yung tinatanggalan natin kung saan natin siya inalis. Ayan. Gamit ng 8mm para matanggal tong bolt na to. Ito. Para matanggal natin itong brake pad. So ayan, makikita nyo may high temp pa tayo nilagay na silica base naman to para sa preno talaga. So ayan, nakita nyo na laglag na yung ating brake pad. So always nyo lagi i-check to. So ayan, makikita natin yung piston na sa preno sa ating piston caliper is malinis pa. And ugaliin nyo na linisin tong sa may boot, tong part. Kailangan na malinis para hindi mag-stuck, para smooth yung pagpiga niya sa brake lever. So ang gagawin ko para maiusog natin ito ng bago is luluwagan natin muna sa may brake master. Ayan. Tatanggalin muna natin. Gamit yung 8mm pa rin. Gagamit tayo ng combination wrench para din na natin to luwagan. Then, maglalagay tayo ng, nakita nyo lumalabas yung brake fluid, maglalagay tayo ng basahan. Para just in case na tumapon, hindi madadamage yung ating fairings. Yan yung nakakasira sa ating fairings, baka lumobo. So, ayusin ko muna. So, nasecure na natin yung ating basahan para hindi matuluan ng brake fluid. Tanggalin natin tong
cover. Yan. Then, lagay natin sa malinis na basahan. Kasi kaya tinanggal ko to, pag nakasarado to, mahirapan tayo may tulak gawa yung pressure. Hindi niya may tutulak kasi nakasarado. So yan, tutulak natin to gamit yung ating clamp. So papakita ko sa inyo. Gamit tayo ng basahan para hindi magasgasan yung ating brake caliper. So gagamit ako ng malaking alin. Itong portion lang. Then yung ating clamp na C-clamp. Ayan. Then kailangan secure. Saka natin ipipress ng ganyan. Kailangan i-secure kaya i-double check nyo na wala siyang matatamaan. Ayan. Ngayon ipipress na natin. Huwag natin. So yan mga alakbay, naitulak na natin. Malinis pa to, piston na ano natin. Piston caliper pa natin dito. So ang gagawin ko na siguro is spray ako na ng brake cleaner. And dapat dapat mga alakbay once a month malinisan nyo to, or depende pa rin sa paggamit nyo, kung lalo sa mga nagdi-deliver ng mga parcel, yan, sa Grab, dahil araw-araw na biyahe. And ngayon lalo tag-ulan, lalo kapitin ng ng buhangin, putik. Ayan. So kailangan linisin para hindi may stuck yung ating piston. So gagamit natin yung brake cleaner ng Aeropack. Bago natin ikabit yung ating bagong brake pad. Ngayon gagamit tayo stick para matanggal yung mga putik-putik sa loob. So yan, pwede na natin sarado to. Tatakpan na natin para di na malagyan pa ng mga alikabok. Then spray natin brake cleaner para maging malinis lang. So yan mga alakbay, tatanggalin natin ito sa balot. Then pagko-compare natin yung luma and sa yung bago. So ito mga alakbay yung ating compare sa ating brake pad. So ito makapal pa naman, gagawin ko na itong extra kung saan maubos na to. So may pang reserva ako. Then kaya pinili ko yung Ilig is maganda yung review sa ibang nakagamit na, and sa braking niya, braking power. And saka kaya pinili ko rin yung Ilig is hindi nagkakain ng rotor. Hindi nagkakaroon ng lamat ito. So compare natin sa mumurahin na tigwa 150. Although maganda yung braking power. So yung advantage ng mga mumurahin is malakas talaga. Malakas yung preno. Ang disadvantage niya is nagkakain ng rotor and mabilis mapudpud yung brake pad. Then mapapansin nyo pag inilawan natin is may halong copper maliban sa ceramic. So matetesting natin yung performance nito
pag nagamit na natin yung ating motor. So ngayon is ikaabit na natin yung ating brake pad na bago. Kailangan nyo pala to ingatan yung tong part na to. Kung nakikita nyo so kung nakikita nyo, ito yung brake shim na sumusuporta sa ating brake pad. Kumbaga ito yung nag-hold. So sa pagkaabit nyan is ito lang. Unahin muna natin sa kabilang side. Ayan. Then yung sa kabilang part. Ayan. Then yung kanyang ayan. So basic lang naman itong mga kalakbay. And yung coated pala nito is parang paano ba tawag doon? Hindi siya paint, hindi rin siya tawag dito powder coat. Parang ito yung parang tubog na yung tinutubog, yung parang sa sa mga yayamanin bolt. Yan. Kaya hindi rin siya kalawangin. So yun ang sabi, pero malalaman natin yung pag nagamit natin. Pag tumagal. So ito yung pinakahuli. Ito, ilalagay natin dito. Kailangan natin i-align. Ayan. Then, inanat na natin. Then, saka natin sasalpak na yung ating caliper. Tanggalin muna natin yung ating bolt. Then, tsaka natin higpitan. I-press natin yung ating brake pad. Testingin natin. Kailan natin i-brake pad.
kailangan natin i-break in yung ating brake pad. So yun mga alakbay, tapos na tayo sa ating DIY sa pagpapalit ng ating brake pad. Please like and share, and please subscribe sa aking channel. And always ride safe mga alakbay. Peace. Pasag.